May itinatagong napakadelikadong bagay ang Iran na kailangang makuha ng US. Dahil dito, inilunsad ang Operation Epic Fury at hindi ito dapat hayaang manatili. Ang enriched uranium ay nakaimbak sa mga underground bunker ng Iran habang nag-uusap tayo at ang banta nito ay maaring magdulot ng nuclear na padlipol. Naghahanda ang US na isugal ang lahat sa isang misyon sa Iran na posibleng magligtas sa gitnang silangan. Ayon sa Wall Street Journal, iniisip ni US Pangulong Donald Trump ang mga option para maglunsad ng ground campaign sa Iran upang makuha ang enriched uranium ng bansa. Wala pang desisyon na nagagawa. Ngunit, may halos 1,000 libra ng uranium na ito sa Iran. Ang pagpapahintulot dito sa bansa ay nagbibigay sa desperadong rehimen ng Tehran ng dagdag na opsyon para payamanin ang uranium. Kaya na nitong gumawa ng bombang kayang lipulin ang malalaking sentro ng populasyon sa gitnang silangan. Ayaw ni Trump magpadala ng mga sundalong panlupa. Pinipilit niya ang mga tagapayo na gawing kondisyon ng pagtatapos ng Operation Epic Fury ang pagsang-ayon ng Iran na isuko ang kanilang nuclear materials ayon sa Wall Street Journal. May mga bahagi nito sa 15 puntong plano na umiikot sa media, bagaman hindi tiyak kung gaano ito katumpak sa tunay na gusto ng Iran. Nagbabala si White House Press Secretary Karoline Leavitt sa mga reporter na huwag agad maniwala sa lahat na nakikita nila sa plano. Kahit iniulat ng Independent na ayon sa isang hindi pinangalanang source, na ipasa na umano ang plano sa Iran sa pamamagitan ng Pakistan. Itinanggi ito ng Iran at sinabing US lang ang kinakausap nito, hindi sila. Ayon sa Independent, kailangan ng 15-point plan at anumang ipapasa ng US sa negosasyon ng tigil putukan ay may kondisyon para mapigilan ng Iran sa paggawa ng sandatang nuclear. Malinaw ang gusto ni Trump. Isara ang pasilidad nuklear ng Iran at buksan muli ang mga bunker sa ilalim ng lupa para sa regular na inspeksyon. At ang pinakamahalaga sa lahat, itigil ang uranium enrichment para hindi may lagay ng Iran ang sarili nito sa bingit ng pagkakaroon ng mga sandatang nuklear nang hindi lumalampas sa hangganan. Paulit-ulit na binigyan diin ni Trump ang mga puntong ito sa Operation Epic Fury, kabilang ang sinabi niya sa mga reporter habang nasa Air Force One noong Marso 30. Isusuko nilang mga sandatang nuklear at susunod sa gusto natin ayon kay Trump. Nagbanta rin siya na kung hindi nila gagawin, mawawala ang kanilang bansa. Hindi ito walang saysay na banta mula kay Trump. Babala ito sa Iran. Mananatili ang US sa Operation Epic Fury hanggang makuha nila ang gustong resolusyong nuklear. Kung di isusuko ng Iran ang pinayamang uranium, handang kunin ito ng US gamit ang puwersya at sapat ang kanilang tauhan. Ipinaliwanag ni Leavitt na binibigyan si Trump ng access sa lahat ng opsyon na maaring pagpilian ayon sa kanyang pahayag. Tungkulin ng Pentagon na maghanda ng maraming opsyon para sa Commander-in-Chief, pero hindi ibig sabihin ay nakapagdesisyon na ang Pangulo. Parehong tumangging magkomento ang Pentagon at US Central Command. Tahimik sila ngayon, sengeles na may malaking plano laban sa Iran. Dito lumalampas ang Operation Epic Fury sa pagiging napakaseryosong banta sa rehimen ng Iran at nagiging lubhang mapanira. Ang matagumpay na operasyong panlupa ng Amerika ay mag-alis ng isang mahalagang sandata ng rehimen na ginagamit nila sa pananakot at pagpapakitang gilas sa gitnang silangan. Ipapaliwanag namin kung ano ang maaring hitsura ng operasyong yon sa lalong madaling panahon. Pero ang unang tunay na tanong na dapat itanong ay kung gaano na nga ba kaseryoso ang banta ng nuklear ng Iran. Ang sagot sa tanong na yan ay depende sa pinayamang uranium na gustong kunin ng Amerika. Ayon sa isang artikulo noong Marso 15 mula sa Center for Arms Control and Non-Proliferation, ang Iran ay may 400 at 40.9 na kilo o humigit kumulang 900 at 72 libra ng uranium na na-enrich, hanggang 60% ng U-200 at 35. Mahalaga ito dahil ang U-200 at 35 ang fissile na isotope ng uranium na ginagamit sa paggawa ng sandatang nuklear. Para maging weapons grade ang 900 at 72 libra ng uranium ng Iran, sa parang magagamit ito sa paggawa ng nuclear warhead, kailangan itong ma-enrich hanggang 70% ng U-200 at 35. Ipinapakita nito na hindi pa handa ang Iran gumawa ng sandatang nuklear. Maaring isipin mong malayo pa yon dahil kailangan pa nito ng hindi bababa sa 30% pa ng U-200 at 35 para maabot ang antas ng enrichment na gustong pigilan ng US at Israel na maabot nito. Dito pumapasok ang totoong problema. Hindi ang 60% ang ikinababahala ng US.
Natapos na ng Iran halos lahat ng kailangan para mapataas ang enriched uranium sa antas ng armas. Ayon pa sa Center for Arms Control and Non-Proliferation, nilagyan pa nila ito ng porsyento. Sinasabi nilang 79% ng tapos ang Iran. Ipinakilala nila ang konsepto ng separative work bilang isang ekwasyon. Pagsamahin mo ang bilang ng mga centrifuge na meron ng Iran na ginagamit sa proseso ng enrichment sa tagal ng paggamit nito at sa separative power ng mga centrifuge na yon, at makakakuha ka ng ideya kung gaano kahanda ang Iran. Gamit ang Separative Work Units o SWU na ginagamit para tukuyin ang dami ng separative work na nagawa sa proseso ng enrichment, nakatapos ng Iran ng 54,500 at 40 SWU. Ilang SWU ang kailangan para makapunta mula sa 60% enrichment hanggang 70%. 564 na bahagya lang higit sa 1% ng trabahong natapos na ng Iran. Mas malapit na pala ang Iran sa pagkakaroon ng sandatang nuklear kaysa akala mo kung titingnan lang ang porsyento ng enrichment. Naglabas ang Iran Watch ng posibleng ischedule sa pagsusuri noong Hunyo 2025 ukol sa nuklear na kakayahan ng Iran. Nakakabahala para kay Trump at Pentagon ang mga takdang panahon, lalo na kung kulang ang paggamit ng mga bombang panlusot sa bunker sa ilang pasilidad nuklear ng Iran para mapatigil ang mga centrifuge. Kung ipagpapalagay na ang mga IRIS sa centrifuge ng Iran ay gagana sa kapasidad na nagawa na nila noon, at kahit ipagpalagay pa na ang iba pang centrifuge ng Iran ay gagana sa mas mababang kapasidad kaysa sa maximum, napakaikli ng panahon para makakuha ang Iran ng sandatang nuklear. Sabi sa ulat, 2 linggo lang ang kailangan ng Iran para pagyamanin ang sapat na uranium para makagawa ng 5 hanggang 8 maliit na sandatang nuklear. Ibig sabihin din ito na gagamitin ng Iran ang halos kalahati ng kanilang uranium na pinagyaman sa 60% na nagpapahiwatig na maaari nilang madoble ang stockpile na yon sa loob ng humigit kumulang 1 buwan. Tungkol naman sa kinakailangang SWUs, ayon sa Iran Watch, ito ay nasa pagitan ng 400 at 80 at 700 at 68. Tugma ito sa nauna naming pagtataya at patunay na mas malapit na ang Iran sa pagkakaroon ng sandatang nuklear kaysa akala ng marami. May ilang pasubali rito. Kailangan ng Iran na madaling magamit at umaandar ang kanilang mga centrifuge na hindi laging garantisado. Ang mga bunker buster na nabanggit ay tumarget sa mga pasilidad nuklear sa ilalim ng lupa ng Iran. Pero di pa rin klaro kung ano ang nakaligtas o hindi. May mga siyentipikong nagdududa kung gaano kalapit ang Iran sa paggawa ng sariling sandatang nuklear. Isa sa mga boses na yon ay si Jeffrey Lewis ng James Martin Center for Non-Proliferation Studies. Ayon sa Scientific American, noong Marso, 11 sinabi ni Jeffrey Lewis na walang ebidensya na malapit ng magkaroon ng sandatang nuklear ang Iran. Itinururi ni Jeffrey Lewis na sinabi na ng US na tuluyan at ganap nilang winasak ang pangunahing kakayahan ng Iran sa pagpapayaman ng uranium noong Operation Midnight Hammer na inilunsad noong tag-init ng 2025. May tanong din kung ilan pang eksperto ang natitira sa Iran na makakatulong sa rehimen nilang gumawa ng bombang nuklear. Gayunpaman, nariyan pa rin ang pinadyamang uranium. Habang hawak ng Iran ang uranium, problema ito ni Trump sa gitnang silangan. Nasa panganib ng nuklear na paglipol ang ilang kaalyadong bansa ng US sa Gulpo kung muling mabubuo ng Iran ang di umano'y winasak na mga pasilidad sa pagpapayaman ng uranium. Para sa US, pinakamadaling hakbang ay tanggalin ang uranium na pinagyaman sa 60% para wala ng opsyon ng Iran na pagyamanin pa ito. Makikita dito ang pagbago ng Operation Epic Fury mula sa air campaign patungong ground mission. Pero bago tayo magpatuloy sa mas malalim na pagtalakay, kung ano ang maaring hitsura ng mga misyon na ito, isang mabilis na paalala na pinapanood mo ang The Military Show. Ipinapakita namin ang buong larawan, hindi lang balita. Mag-subscribe para hindi ka mahuli sa balita. Kung magsasagawa ng ground operation ng US, unang hamon nito ang pagtukoy sa lokasyon ng enriched uranium ng Iran. Mukhang may malinaw ng ideya kung saan inilagay ng Iran ang material na iyon. Sabi ni Rafael Grossi, Direktor General ng International Atomic Energy Agency, ang pinakaposible mga lokasyon ay ang Isfahan at Natanz, na tinamaan ng US bunker-busting bombers sa Operation Midnight Hammer. Sabi ni Grossi, malamang na ang enriched uranium ng Iran ay nakaimbak sa isang underground tunnel sa unang site at may isa pang taguan sa pangalawang lugar. At sa parehong mga site, iniulat na may mga centrifuge ang Iran na maaari nilang gamitin para lalo pang payamanin ang uranium na ito hanggang umabot sa 70% ng U-235 na kailangan para makagawa ng nuclear bomb. Sang-ayon rin ang Bulletin of Atomic Scientists
sa pagtatayang ito sa isang artikulo noong Marso 29 na nag-ulat ng satellite image ng nuclear site sa Isfahan. Ang pinaka nakakuha ng interes sa mga larawang yon ay yung malaking truck na may maraming lalagyan. Bagamat imposibleng makita kung anong laman ng mga lalagyan, ang oras ng pagkuha ng larawan kasama ng uri ng karga ay nagsisilbing hindi direktang ebidensya na inilipat ng Iran ang kanilang enriched uranium sa Isfahan. Hindi malinaw kung gaano karami. Ayon sa bulletin, posibleng ito na ang lahat ng karga at ubos na ang imbakan sa Natanz. Yun pa lang ay nagdudulot na ng hamon para sa US dahil ang kawalan ng kumpirmasyon ay nangangahulugan na kailangan pa rin itong maghanda ng operasyon sa lupa para sa dalawang lokasyon kahit na isa lang ang may hawak ng uranium ng Iran. Ang underground tunnel complex sa Isfahan ay bahagya pa rin gumagana. Tulad ng iminungkahi ni Grossi, mukhang nabigo ang Operation Midnight Hammer na sirain ang mga tunnel na ito at ang posibleng pagiging komplikado ng network ng tunnel na ito ay nagdadagdag pa ng isa pang hamon na kailangang harapin ng mga operatiba ng US sa lupa. Hindi lang ito tungkol sa pagpasok sa tunnel. Tungkol ito sa pagdaan sa mga tunnel na binabantayan ng sundalo at may patibong para matukoy kung saan tinatago ng Iran ang uranium. Ang ipinapakita nito sa atin ngayon ay kung anuman ang operasyong maaring pinag-iisipan ng Pentagon at ni Trump, hindi ito matatapos gamit lang ang karaniwang impanterya. Kailangan ng special forces para sa misyon ng pagtanggal ng enriched uranium ng Iran mula sa kanilang underground tunnels. Maaring mas komplikado ang operasyon dahil sa dati ng pinsala sa mga network na ito. Bago pa man nila pag-isipang magpadala ng mga sundalo sa lupa, kailangan munang matukoy ng US ang mga angkop na pasukan sa mga tunnel at isaalang-alang ang posibilidad na bantayan ng Iran ang mga pasukan na iyon at subukang pabagsakin ng mga ito kapag dumating na ang mga puwersa ng US. Kaya hindi lang ito trabaho para sa isang unit ng Special Forces. Kailangan ng US ng pinakamalaking Special Forces team sa kasaysayan para malampasan ang mga hadlang na ito. Sabi ng Times of Israel, baka kailanganin ng US ng mahigit 1,000 tauhan sa Isfahan pa lang. Ang mga tauhang inatasan ay sasakupin ng lugar, kukunin ang uranium ng Iran at hahawakan ng Isfahan hanggat kinakailangan, kahit may mga missile at drone na atake ayon sa ulat. Iniulat din na may humigit kumulang 200 kilo o mga 400 at 40 libra ng uranium ang Iran na pinayaman hanggang 20% ng U-235. Kapag nagpasya ang US na kunin din ang uranium, lalong hahabang operasyon dahil sa mas mataas na antas. Karamihan sa tagumpay ng operasyong ito ay nakasalalay sa kung anong alam ng US bago pa man sila magpadala ng mga sundalo sa lupa. Ang alam ng US ay kung gaano karaming enriched uranium ang mayroon ng Iran at kung saan malamang na nakaimbak ang uranium na iyon. Ayon sa Times of Israel, naniniwala ang US na natukoy na nila ang makitid na daanan papuntang Isfahan kung saan pwedeng makuha ang enriched uranium. Pinagdedebatehan pa kung alam ng Iran ang eksaktong access point dahil kung oo, maaari nilang lagyan ng patibong ang lugar. Pero marahil ang pinakamahalagang bagay na alam ng US o kahit papaano ay pinaniniwalaan nilang alam nila ay may kakayahan ng bansa na maisagawa ang ganitong klase ng operasyon. Kung magpasya si Trump na isugal ang lahat, magiging isa ito sa pinakakahangahangang Special Operations Mission na naganap. Malamang ganito ang kalalabasan nito. Anumang hakbang para kunin ang uranium ng Iran ay kailangang magsimula sa pamamagitan ng mga Special Forces operatives na lilipad papunta sa mismong lugar. Ipagpalagay nating sa Isfahan ito dahil mukhang ito ang pinakamalamang na lokasyon ng uranium ng Iran. Ang Isfahan ay daang milya mula baybayin, kaya hindi posible ang amphibious landing. Kailangan itong gawin sa pamamagitan ng airdrop at tiyak na sasalubungin ang mga puwersa ng US ng mga surface-to-air missile na posibleng iputok mula sa mga manpads at drone habang sila ay nasa air. Maaring magsagawa muna ng mga airstrike ang US sa Isfahan, ngunit hindi tiyak kung gaano ito ka-epektibo laban sa mga shoulder-mounted air defense na maaring itago sa mga lagusan. Gayunpaman, malamang na mangyayari pa rin ang pambobomba mula sa himpapawid. Iminumungkahi rin ni James Hackett, dating Operations Specialist ng US Marines at Defense Intelligence Agency, na maaring dito papasok ang 82nd Airborne Division at 2 Marine Expeditionary Units na patungo sa Persian Gulf. Ipadedeploy sila para pahinayin ang depensa sa paligid ng Isfahan ayon kay Hackett sa Wire, para makapasok ang ground troops ng walang kalaban malamang sa gabi. Magkakahinala ang Iran sa paparating dahil sa airstrike, pero maaring isipin ng rehimen na bahagi lang ito ng serye ng operasyon kung saan tinaget ng US ang 10,000 target sa Iran mula sa himpapawid. Maaring hindi mapansin ng isa pa, kahit sa sensitibong lugar tulad ng Isfahan. Pagkatapos palambutin at maneutralize ang air defense at drone, lalapag ang US Special Forces.
Dapat tiyakin agad ng tropang pandikma ang paligid na maaring gawin ng US Marines at mga paratrooper ng 81st Airborne habang pumapasok ang Special Forces sa Isfahan. Dapat dalhin sa lugar ang mga ininyero at gamit para sa paghuhukay. Tungkulin din ng mga inhinyerong yon ang maghanap ng mga mina at patibong. Dapat may malinaw na daan sa paglikas, kaya maunang papasok ang mga ininyero bago ang Special Forces. Tapos magtutulungan sila sa pagpasok sa mga lagusan ng Isfahan bago magsimula ang paglikas. Tinataya ng The Wall Street Journal na magkakaroon ng humigit kumulang 40 hanggang 50 espesyal na silindro na naglalaman ng pinayamang uranium ng Iran. At lahat ng ito ay kahawig ng mga scuba tank. Kakailangan din ng Special Forces ng Amerika upang matukoy ang mga silindrong yon. Kaya nangangahulugan ito na isang espesyal na pangkat ng operasyon na nilika partikular para alisin ang mga radioactive na materyales ay kinakailangan. Maaring magkaaksidente, kaya dapat ilagay ang mga silindro sa protektibong lalagyan tuwing transportasyon para maiwasan ang tagas at iba pang delikadong insidente. Iyan ang pagkuha ng uranium mula sa mga lagusan ng Isfahan. Ngunit kailangan pa rin itong ilayo sa mismong Isfahan. Kakailangan din ng isang paliparan, pati na rin ng mga depensa ng US upang maprotektahan laban sa mga drone at misil na tiyak na ilulunsad ng Iran sa mga eroplanong susubok umalis mula sa Isfahan. Magandang balita para sa US. Malapit lang ang Shahid Fatampur Air Base sa nuklear na pasilidad ng Isfahan. Kailangang sakupin at tiyakin ang seguridad ng base at dalhin ng US ang nakuha nilang uranium doon para mailabas mula Iran. Pwede ring magtayo ng pansamantalang paliparan sa Isfahan nuklear na pasilidad. Pareho magpapahaba ng operasyon ang dalawang opsyon at ang pipiliin ng US ay depende sa tindi ng depensa ng Shahid Fatampur Base. Ang pambubomba ng mga marino at paratrooper mula US patungong Iran ay maaari magpahina sa depensa ng base na yon. Mas magiging madali ang paglusob sa lupa dahil kailangan lang ng US na siguruhin ang seguridad ng base. Hindi na kailangang kunin pa ang anumang bagay mula rito. Isang bagay ang tiyak, hindi ito isang mabilisang pasok at labas na operasyon. Ang setup at dami ng uranium ng Iran, pati na rin ang hamon sa pag-angat ng nasamsam na uranium, ay nangangahulugang maaring abutin ng linggo ang operasyon, hindi lang araw. Abutin ng Operation Epic Fury ng lampas pa sa 4 hanggang 6 na linggong timeline na unang nasa isip ni Trump ayon sa ulat ng Wall Street Journal, at ipinahayag na ni Trump na ayaw niyang humantong ang operasyong iyon sa isang matagalang digmaan. Gayunpaman, mayroon ng US ng lahat ng kailangan nito para maisa katuparan ito. Iniulat ng CBS News na dekada nang nagsasanay ang US Special Ops Commando para sa ganitong operasyon. At nagtayo pa sila ng training site na ginagaya ang mga lagusan sa Isfahan at iba pang lugar. Tungkol naman sa kung ano ang mangyayari sa uranium ng Iran kapag nakuha na ito, maaring ilipad ito ng US papunta sa mga barko sa Arabian Sea upang mailayo ito sa abot ng mga ballistic missile ng Iran habang ginagawa ito. Ang mga base sa Kuwait at silangang Iraq ay pansamantalang opsyon, kahit nakapirming lokasyon ang mga ito. Nababawi ang ikli ng biyahe dahil mas madaling targetin ng mga missile at drone ang mga base na ito. Dagdag pa rito, kailangan ng US na magkaroon ng air supremacy sa rehiyon ng Isfahan na magpapahintulot dito na makapasok at makalabas ang kanilang mga eroplano. At kailangan din nilang magtayo ng mga air defense na kayang harapin ang mga drone at missile. Dahil dito, hindi ito simpleng operasyon. Hindi rin naman kailanman naging simple ang mga operasyon ng Special Forces. Kung magawa ito ng US, ito na ang pinakakahangahangang misyon sa mga dekada at maaring kailanganin talaga. Gusto ng US na isuko ng Iran ang pinagyamang uranium nito. Kung hindi mangyari yon, maaaring magbanta ang Iran ng nuclear na paglipol sa mga bansa sa gitnang silangan. Hindi ito katanggap-tanggap sa US at tila mas handa ng administrasyon ni Trump na isugal ang lahat para alisin ang nuclear option ng rehime ng Iran. Maaring may ibang plano ng US para sa Marines at paratroopers nito sa Iran. Target din ang Kharg Island dahil kung mawala ang oil hub ng Iran, babagsak ang ekonomiya nito. Ano kaya ang magiging itsura ng isang ground operation sa islang yon? Tinalakay namin yon at kung paano maaring maging mahalaga ang pagsakop sa Kharg Island sa sitwasyon sa Strait of Hormuz sa aming video. At kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa The Military Show para mapanood pa ang iba pa naming pagsusuri tungkol sa mga susunod na hakbang na maaring gawin ng US sa Operation Epic Fury. At gaya ng dati, maraming salamat sa panonood.